Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makakit sa live. Waiting tayo kay Ann. Kung hindi makakakit si Ann, gakit akong bago. Good morning, Ann. Taga saan ka? Ann, good morning. Taga saan ka? Dito lang tayo sa isa. Sister, good morning. Taga saan ka? Patugtog. Okay, baba na muna natin yan. Next na tayo. Next. Okay. Dito tayo kay Trex. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello, bro. Taga QC. Quezon City. Okay, ano tanong mo? Ano, bro? About kay God. Okay. Okay, go. Di ba, si God, siya yung absolute of everything. Okay, tuloy. So, tama ba yun? Hindi ko masabing diretsong oo. Kasi absolute of everything, then that also includes absolute evil. 'Di ba? Hindi ko masabing oo. Yung both. Tama nga. Kumbaga yung buong concept ng isang concept. Hindi ko masasagot ng oo yun. Ang sagot ko diretso, hindi ko alam. Pero dun sa premise mo, hindi pa yun yung tanong mo. Diretso tayo dun sa tanong mo. So, yun yung tanong ko kasi na-realize ko na parang yung concept ng mundo is positive and negative. So, hinahanap ko ano si God doon. Yung konsepto ng positive and negative, brother. Konsepto ng ano yun? Konsepto ng, I will say, konsepto ng science. Kasi meron pang isa pa, merong neutral eh. 'Di ba? Hindi lahat ng bagay merong direct opposite. Tingnan mo, parang katulad halimbawa ng babae at saka lalaki, 'di ba? So alam mo yung konsepto, may opposite, may babae, may lalaki. Saan mo ngayon ihahana yung bakla at tomboy? 'Di ba? Tapos isa pa, so meron tayong sexual reproduction, kailangan ng babae at lalaki doon. Paano naman yung mga single-celled plants and organisms na walang lalaki, wala ring babae? Nakakapag-multiply lang sila on their own. Lalaki yung babae. Hindi ko masasabing ganun, brother. Kasi merong mga plants and organisms na walang kasarian. Hindi mo makonsider na lalaki, hindi mo rin makonsider na babae. It's just them. As in, siya lang, mag-isa. Ano siya, mikrobyo siya. Kailangan niya lang maghiwalay sa sarili niya para makabuo ng isa pa. Pero hindi mo makonsider na lalaki at babae yun eh. Yung mga mikrobyo. May mga bagay na nag-i-exist sa mundo. May mga bagay na nag-i-exist sa mundo na I will say beyond normality. Ano ba yung normal? Yung normal sa kasarian may lalaki, may babae. Pero merong mga asexual types of reproduction katulad ng sa puno. Hindi naman automatic na kapag kapuno kailangan kagad ng babae at lalaki. Although may mga puno na kailangan ng ganun, pero may mga puno hindi kailangan ng ganun.
may mga bacteria at saka organisms na hindi rin kailangan ng lalaki at babae. Ganon. Yung mga ganon, beyond normality yun. Maraming mga bagay na out of the usual na meron sa mundo at nag-e-exist at proven ng science. Halimbawa, ang normal sa atin ng mga tao, ang akala natin, ang isip, nanggagaling sa utak. Yun ang akala natin, without considering na ang buong katawan ng tao may tinatawag na muscle memory. Nakakapag-isip bawat isa. Na meron siyang instincts on its own na kumilos, katulad ng mga muscle natin sa katawan na ang tawag involuntary muscle, katulad ng puso, katulad ng abdo, katulad ng atay, katulad ng bato. Yun mga involuntary parts of being a human being yan 'Di ba? Parts of human anatomy. Pero yung konsepto rin na may mga bagay na sobrang out of the usual na beyond normality, pero alam ng mga scientifico na nag-e-exist at proven by science. Katulad ng konsepto na ang akala natin ng utak ang isip nanggagaling sa utak. Pero ang mga jellyfish at saka ang mga starfish walang utak. As in, proven by science yun, wala talaga silang utak. So hindi automatic na ang isip ay nanggagaling sa utak. Ganon din naman yung konsepto ng reproduction na hindi automatic na kapag ka-reproduction ay kailangan ng babae at lalaki. Ganon din yung konsepto ng yin and yang na hindi lahat ng bagay automatic applicable ang yin and yang. Ganon din yung konsepto ng positive and negative na hindi lahat ng bagay automatic na applicable ang positive at negative. May mga bagay neutral kung tawagin. Kumbaga protons, neutrons and electrons, Neutral. tatlo yun. Merong isa dun neutral. Ang neutral ba, bro, siya ba yung positive and negative? Pag Hindi. neutral ka, ikaw yung positive and... okay. Hindi siya considered na positive, So, hindi rin considered na negative ang neutral. So, yun nga, na tinignan ko lang sa concept ng mundo natin. Kasi duality tayo. May lalaki at babae. So, Hindi automatic yun, brother. Gaya na sabi ko, hindi automatic yun. Yun ang regular na nakikita mo. Pero merong mga bagay na beyond regularity. Halimbawa, yung konsepto ng pagbuo ng planeta. Hindi man naman kailangan ng lalaki at babae para magkaroon ng planeta sa outer space 'Diba? Pagbuo halimbawa ng bituin, yung pagkabuo ng bituin, walang babae, walang lalaki ron. Pero ang galing lang ng duality natin, like araw tsaka moon, dalawang mata, dalawang ilong, lupa tsaka tubig, dalawang kamay mo. So, technically, lalaki, babae, duality talaga siya. So, na-realize ko na sino si God. Ano ba siya? Anong nagagawa niya sa atin? So ang sabi sa Bible is gawa tayo sa image niya. So, tayo yung parang positive and negative. Hindi kasarian ang tinutukoy doon, brother. Ang tinutukoy doon, image. Yung positive and negative. Oo. Hindi kasarian ang tinutukoy doon. Ang tinutukoy doon, image. Alam mo, magandang ang tanong yan. Magandang tanong sa mga pastor yan. Anong ibig sabihin ng Diyos nung sinabi niya na lalangin natin ang tao ayon sa ating larangan, ayon sa ating wangis? Tama. Yan ang magandang tanong sa mga pastor. Tapos dyan ngayon magkakaintindihan. Anong talata yung tinutukoy na image ng Diyos na pinaggayahan para mailabas ang tao? Anong talata yun? Yan ang magandang itanong ninyo sa mga pastor ninyo. Kasi sigurado ako sa'yo, brother, 100% hindi yan lalaki, hindi yan babae. Hindi ganun yan. Hindi yan konsepto ng lalaki at babae na ang Diyos hindi magkaintindihan kung lalaki ba o babae. O parang may mga iba sinasabi pa nila na may asawa daw ang Diyos. Hindi ako naniniwala rin sa ganung konsepto So, yung sinasabi nilang yung image daw tayo ni God. So, kung gusto mo hanapin si God, yung mismong creation natin, si God. Kasi nasa loob natin si God din. Parang gawa nga tayo sa image ni God. So, bawat traits ni God, or creation natin, si God yun. So, may realize mo na... Mahirap kumunklusyon ng gano'n, brother. Mahirap kumunklusyon ng gano'n. Mga isip batang tao, gano'n, mga builder na tao, may talent na tao, merong mapagmahal na tao, may taong mahilig sa pera. So, alam mo yun, na-realize kasi programming, bro, yung naka-program tayo, bro, yung buong universe
nakaprogram tayo sa mismong yung mismong free will natin, di ba may free will tayo sa mundo. Kung ano yung mismong free will natin sa mundo, yun yung mismong program. So, kunyari, nagustuhan mo yung mag-business ka ng Ano tanong mo doon, restaurant brother? mo. Maputol lang muna kita. Ano tanong mo doon? Ang tanong ko, bro, parang simulation ba, bro? Merong possibility na simulation, pero hindi automatic na lahat ng trip mo, trip din yun ng Diyos at Diyos ang naglagay nun sa'yo. Hindi ganun. Bakit? Kasi may mababasa ka sa Quran at saka sa Biblia na mga tao na sumusuway sa kagustuhan ng Diyos. Siya ba sumusuway sa sarili niyang kagustuhan? Hindi ganun, brother. Hindi ganun. Hindi ganun ang logic nun na lahat ng maisip mo, ganun din ang Diyos. Tapos siya lahat ng ginawa natin. Hindi ganun, brother. Isipin mo, pag pinagsalsalan mo yung babae, ibig sabihin ba nun, nagsasalsal din ang Diyos? Ang pangit naman ang idea nun. Di ba? Hindi ganun, bro. Hindi ganun. Pangit yung idea na ganun. Di ba? Hindi nagme-make sense yun. Na para bang ang Diyos naglilibog din sa babae katulad ng lalaki at ng babae naglilibog din sa lalaki katulad din ng babae. Hindi ganoon ang Diyos, brother. Hindi ganoon ang Diyos. Hindi, sa akin lang, nagme-make sense lang yung Diyos sa akin. Pag, like, balance ka. Like, kunyari, sa sarili mo, positive and negative ka. So, ginagamit mo yung negative mo as fuel mo. Tapos yung positive mo, ginagamit mo siya as parang, creativities mo. Parang ganun. Bahala ka na kung ego saan mo and gagamitin creativities yung mo. positive at negative mo. 30:19 ng Deuteronomio. May mga ganun tao, bro, na magaling na ginagamit nila yung positive and negative nila. Tapos, nakaka-attract sila na maayos kasi parang may something sa ganun. Kasi parang sa mundo natin, pag positive ka lang, like mabait ka lang, sobrang bait mo, bawal ka magmura, bawal ka maganto, bawal ka. Ang hina ng attraction kasi walang vibration na malakas. Hindi malakas Ano yung tanong mo vibration. doon, brother? So, technically, parang ano lang, paano tayo maging image ni God? Paano tayo maging image ni God? Yun nga yung maganda nga, sabi Kasi ko nga kung ano sa magandang image ni itanong God. yan sa mga pastor. Kasi para maitanong mo kung paano ba tayo magiging image ni God, kailangan mo munang malaman kung ano ba yung image ni God na ikinabit niya sa tao nung nilalang niya ang tao. Kasi sigurado ako sa'yo, brother, hindi yun Bakit? katulad ng definition mo. Sigurado ako ron. Surefire ako ron. Bakit? Sigurado ako ron na hindi katulad ng definition mo yun. Na kahit na anong maisipan mo, ganun din ang isip Oo. ng Diyos. Hindi ganun. Kasi feeling ko positive yung ano nila. So anyway, kasi parang sa akin, pag walang negative sa mundo, hindi mo makikita yung purpose ng life. Parang hindi tatakbo yung life. Iyon kahit papaano So, both nagme-make sides. sense. Iyon nagme-make sense. Ang hindi lang nagme-make sense sa akin dun sa sinabi mo, yung konsepto na lahat ng maisipan mo, ganun din ang isip ng Diyos. Hindi ganun. Ibinigay ng Diyos yung kalayaan sa tao para gawin mo kung ano gusto mo. Tapos naglatag din siya sa iyo ng rules and regulations. Kaya nga merong Biblia, merong Quran, merong Vedas at merong mga libro na galing sa iba't ibang mga panahon na isinulat ng iba't ibang mga tao tungkol sa iba't ibang mga Diyos nila. Ikaw na lang ngayon ang bahalang pumili kung saan ngayon doon yung palagay mo nagme-make sense base sa lahat ng bagay na i-consider mo. Alam mo, 30:19 ng Deuteronomio, aking tinatawag ang langit at lupa na pinakasaksi sa iyo sa araw na yaon, na aking nilagay sa harap mo ang pagpapala at ang sumpa, ang buhay at ang kamatayan. Ngunit piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So nilagay sa harap mo lahat ng bagay. Bahala ka ngayon kung ano pipiliin mo dun sa lahat ng yon, pero it doesn't necessarily follow na dahil nilagay sa iyo sa harap mo lahat ng bagay na yon na possibilities, welcome ka na i-take yun at welcome din ang Diyos na i-take lahat ng possibilities na yun. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi meron ka mababasa sa Biblia na sinasabi na ang Diyos hindi nakakapagsinungaling. Hindi siya nakakapagsinungaling. Meron ka ring mababasa sa Biblia na ang Diyos hindi nagpapalit-palit ng anyo. At nakasulat din yun sa Quran, hindi nagpapalit-palit ng anyo ang Diyos ng Hindi siya Quran. nagpapalit-palit. Hindi siya de-destroy, wala. Ang gumawa sa kanya, Huwag mo nang idugtong yun, brother. Maniwala ka sa akin, huwag mong idugtong yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa pagsagot. Ingat lang kayo, ingat kayo ng uso tungkol sa mga bagay na may tungkol sa Diyos. Misinterpret niyo yung sinabi ko sa positive and negative. Kasi ang minimin ko lang doon is yung parang may mga taong
palamura silang tao or medyo pangit sila kasama, pero mabait sila. So, kailangan lang ng onting adjustment doon or control. So, maganda kasi yung ganun kasi nakikita mo yung totoo. Kasi, makokontrol mo parang ganun. So, yun yung parang, like si Malupiton, guys, yung komedyante si Malupiton, di ba? Komedyante siya, kupal siya, pero gumagawa siya pera, tumutulong sa mga tao, sa tropa niya, sa community niya. Pero yung style niya is negative. So, alam mo yun, creativity lang guys ng both negative and positive. Kailangan nyo siya pag-combine para lang maging doon tayo sa tanong mo, brother. Ayokong pagbigyan maganda. yung konsepto tungkol sa Diyos. Baka misinterpret niyo. Yun nga yung ibig ko sabihin Kaya pansinin mo, ako personal, maingat ako sa pagsagot tungkol sa Diyos. Kasi pag nagkamali ako ng sagot tungkol sa Diyos, baka may kapwa-tao ako maipahamak Hindi ko ko. rin alam. Lalo na tungkol sa mga conclusion ko alam. tungkol sa Diyos. Hindi naman ako katulad ni Bugoy, walang kaingat-ingat sa pagsasalita Maingat ako sa pagsasalita. Sinisigurado kong lahat ng bagay na sinabi ko tungkol sa Diyos, pinipilit ko sa abot ng makakaya na meron akong mailalabas na pruweba tungkol sa sinabi ko tungkol sa Hindi Diyos. kaya. Maingat ako ron, brother. Maingat ako dyan, sobra. Maingat ako dyan. That is a topic that I do not play with. That is a topic that I do not play with. Kasi you're playing with fire, be ready to get burned. Ganon yung konsepto nun. Mabuti yung paglalatag ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. You just have to make sure na totoo yan at hindi imbento lang. 7:17 ng Juan, ang sino mang nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na imbento ko lang mula sa aking sarili. Ang nagsasalita na mula sa kanyang sarili, naghahanap ng sariling kaluwalhatian. Gusto mo lang purihin ka ng mga tao. Kaya lahat ng bagay na maisip mo, nilalabas mo tungkol sa Diyos. Samantalang ang nag-iisip ng kaluwalhatian niya, ang nagsugo sa kanya, ang gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Dapat ilagay sa tama talaga. Ingat ka talaga, brother. Kasi 4:7 ng unang Korinto, brother. Huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Kaya nga tignan mo, pansinin mo, tungkol sa bagay na may kinalaman sa Quran, maingat ako sa pagsagot, brother. Halos hindi ako sumasagot ng mga bagay na may kinalaman sa Quran kasi hindi ko pa mahagilap yung mga talata Bro, Maingat ako, brother. Sobra, maingat ako. Pag kumukonklusyon ako, meron akong kahit papano may talata ako tungkol dyan. Whether it be in Quran or whether it be in Bible. May talata ako pag kumukonklusyon ako. Kasi mahirap, brother. Delikado. Kaluluwa ng kapwa-tao pinag-uusapan dyan. Dyan. Sobrang ingat ko tungkol sa bagay ng pananampalataya. Kasi pag nakapagtawid ka ng maling pananampalataya sa kapwa-tao, katulad ng ginagawa ni Bugoy, maiimpyerno kapwa-tao mo, tapos kasalanan mo yun. Si Bugoy, di ba? Old fashion. Whether it be old fashion or new fashion, wala akong pakialam. Ang bottom line sa akin, simple. Kini-question ko lang siya dun sa bagay na sinabi niya sa mga tao. Pero tungkol sa hustle, grind, wala ako, okay ako ron. Goods ako sa kanya ron. Magaganda nga yung ibang mga music niya. Yung iba hindi masyado, pero yung iba maganda. Anyways, follow-up question, brother. Yun lang about sa... Thank you, bro. Salamat, brother. Na-appreciate ko. Magandang umaga. Ganda ng kwentuhan natin. Okay, sige. Next tayo. Good morning sa inyo. Yung mga gusto umakit sa live, nandito yung comment bar. Yung katabi lang ng comment bar, yun yung option para makapag-request umakit sa live. Good morning, Remy. Taga saan ka? Good morning, taga Payatas po. Payatas. Okay, ano tanong mo, brother? Sir, since kilala ko kayong as businessman and makonsider ko kayong successful, kwento lang ako saglit. Yeah. 21 years old po ako and currently 2 taon umistop sa pag-aaral. Now, second year na po ngayong taon para sa eduk. And yung mother ko is bound sa utang dahil nagpagawa ng paupahan and other assets niya. Ngayon medyo hirap siya sa financially. Nag-iisip ako kung gusto ko ba magtrabaho muna, iwan yung pag-aaral ko, or hayaan kaming maghirap. Kaya niya naman ang pag-aralan, pero hirap lang. Ano ba yung pipiliin ko? Ituloy yung pag-aaral or maging empleyado at tulungan na lang sa... Diretso tuloy mo pag-aaral mo. It is a hard decision to make, pero hayaan mong mahirapan ang magulang mo because that's okay. Isa sa mga dahilan kasi sila rin naman ang makikinabang nun kapag dating ng panahon na nakatapos ka ng pinag-aralan Hayaan mo silang mahirapan. Okay lang yun. Wala namang masamang mahirapan Diba? Anong masama sa paghihirap?
Huwag nyo kakalimutan, under great heat and pressure, yung ordinary coal nagiging diamante. Under consistent heat and pressure, nakikristallize ang mga bagay-bagay. Yun ang final form of matter, allegedly, sabi ng mga scientifico. Crystallization. And you need enough pressure and heat para makuha yung crystallization level. Ganon yung konsepto na hindi masama na mahirapan ang mga tao. Ang totoo, diretsahan, hindi nga tayo built para lagi na lang masarap ang buhay. Built tayo pambaragan dapat. Tingnan mo, pansinin mo, pagka sobrang sarap ng buhay na nasa poder ka ng magulang mo, sinusustentohan ka lang, hindi ka nahihirapan, hindi rin nahihirapan ng magulang mo, hindi mo mailabas ang potential mo. Tingnan mo, pansinin ninyo, mga tao, lalo na sa mga OFW, pansinin mo, kahit yung, tingnan mo, eto kung may mga gwardiya dito, you can attest to this. Na kapag tumatagal ka na sa pagiging gwardiya, 2-3 taon ka na, oo, gusto mo pa rin yung trabaho mo kasi halos wala kang ginagawa, pero nabuburingan ka na. Alam mong hindi ka built para sa ganong sistema na halos wala kang ginagawa at relax lang. Ang gusto ng mga tao, ginagawa mo yung gusto mo, tas sobrang busy mo sa bagay na gusto mong ginagawa. Yun ang mga tao in general, dun mo mailalabas yung totoong potential mo. Pag sobrang tindi ng pressure sa'yo sa bagay na gusto mo. Yun din ang suggestion ko sa'yo, brother. I-pressure mo ang sarili mo sa bagay na gusto mo tungkol sa pinag-aralan. Ganon ang pagpili ng kurso. Hayaan mo ang mga magulang mo na mahirapan sa pagtataguyod sa'yo kasi wala pa rin talagang tatalo dun sa pagdating sa dulo, ikaw ang sasalo sa kanila. Versus yung sa ngayon, okay lang, medyo hirap sila ng konti, pinilit mong tukuran, hindi ka nakatapos ng pinag-aralan, kahit anong trabaho tinatanggap mo tapos minimum ka, tapos habang buhay ka nalang nagre-reklamo na yung kinikita mong minimum hindi sapat para sa'yo at kasalanan ng gobyerno, ba't mahirap kayo? After all, makakasuwato naman sa inyo Yung apartment, makakatulong sa inyo yun Yung apartment na pinaghirapan ng magulang mo na itaguyod, paglipas ng panahon, gisa na rin sa sariling mantika yan. Paglipas ng 1 o 2 taon, tataas ang presyo ng mga apartments. Pag upa, yung upa mismo tataas ang presyo. Tapos pagtaas ng presyo nun, kahit paano, makakatulong-tulong na yun para hindi na magipit ng masyado yung mga magulang nyo. Ang gawin nyo lang muna, tanggalin nyo muna lahat ng kapritsyo. Lahat ng kapritsyo tanggalin nyo. Kasi tinan mo, kung magkokolehiyo ka, 4 na taon lang naman yan Mahaba na sa 5 taon Maliban na lang siguro, mag-aabugas siya ka, diba? O magdo-doktor ka, syempre ibang usapan yun. Pero kung ordinaryong kurso lang naman, ang normal na kurso, nasa 4 na taon lang naman kinukuha yan Plus licensure, kung gusto mong dumugtog ng licensure at merong ganong option. Yan ang suggestion ko, brother. Follow-up question. Yun lang po. Maraming salamat din kasi total gusto ko naman po yung course na kinuha ko. Good. So magandang advice din po yung nakuha ko sa inyo. Maraming salamat po. Galingan mo sa buhay, brother. Kailangan natin ng maraming matatalinong kabataan, ha? Thank you po. Thank you, Remy. Bye-bye. Okay, next tayo. Next. Mr. Hart. Good morning, brother. Taga saan ka? Shoutout daw sa mga tropang Coast Guard sa Danau. Mr. Art, good morning, brother. Taga saan ka? Hello, pwede. Taga saan ka, brother? Ano ko, taga Europe. Europe. Okay. Ano tanong mo? W, taga Manila, sa Pinas. Okay. Taga Manila. Okay. Ano tanong mo, brother? Ayun, pwede. Alam ba yung, tanong ko lang pwede. Ano ba yung katangayan ng, anong katangayan ng dapat ng isang tao para masabi pwede ka na Pwede ka nang magnegosyo? Ano ba yung dapat katangayan ng isang tao? Nako, marami, brother. Umpisa mo muna sa sa taba muna ng utak mo. Siguro I will say, simulan mo muna dun sa konsepto ng financial management. Kung gusto mong makausad, makaalagwa ka sa konsepto ng pagnenegosyo, dapat sa pag-iempleyado pa lang marunong ka nang mag-ipon. Kasi sa madalas na pagkakataon, ang dahilan kung bakit gustong magnegosyo ng mga gustong magnegosyo, hindi naman dahil sa serbisyo lang Hindi naman dahil sa produkto lang. Hindi Ang pinaka-common kung bakit gustong magnegosyo ng mga gustong magnegosyo dahil sa pera. Ano ibig sabihin? Dapat empleyado ka pa lang, marunong ka mag-ipon. Kung hindi ka marunong mag-ipon, empleyado ka pa lang, huwag ka nang umasa. Huwag ka nang umasa na magiging successful ka negosyante. Diretsahan lang. Kasi may mga iba, puta, mismong puna, isipin mo yung konsepto.
Yun palang malinis na tubo, malinis na tubo galing sa paghahanap buhay mo, kumita ka, malinis na tubo ngayon yan. Siyempre, babawas mo dyan yung mga personal expenses mo. Pero personal expenses mo na yun, hindi na yun expense sa trabaho. Siguro, ang expense mo sa trabaho, yung panggasolina mo lang, ganun. Pangkain mo habang nasa trabaho ka. Pero all other expenses, mga basic expenses na personal mo. Personal. Kung dun pa lang sa malinis na tubo galing sa pag-iempleyado, hindi mo maipon ng pera, huwag ka nang umasang makakaipon ka kapag ka nagnegosyo ka. Ang mangyayari lang dyan, meron kang puhunan, magne-negosyo ka, tapos pag pumasok sa'yo pera, gagastusin mo lahat at pati puhunan. Yun yung pagkakamali ng iba. Nilalabas yung pera ng negosyo papunta sa personal na buhay nila. Isipin mo yung konsepto na hindi ka pa mga marunong ng konsepto ng pag-iipon. Basic lang yun sobrang basic lang nun. Yung konsepto lang ng pag-ipon, hindi ka marunong, huwag ka nang umasang papaldo ka sa pagnenegosyo. Ngayon, may mga maririnig ka dyan na hindi ka kakailangan mag-ipon kapag nagnenegosyo ka. Dapat lahat ng pera mo nilalabas mo. Tama yun, dapat lahat talaga ng pera mo nilalabas mo kapag ang pagkakagastusan mo pagkakakitaan din. Ito problema, maraming naglalabas ng pera sa mga negosyo nila papunta sa personal na buhay nila. Yung babae mo, 'di ba? Yung cutics ng asawa mo, yung nail polish ng paa mo, 'di ba? Yung Shopee delivery, yung kaliwat kanan kung ano-anong expenditures ninyo sa pagkain na hindi naman talaga kailangan ng negosyo, doon nagkakaproblema. Pag inilalabas mo yung pera ng negosyo papunta sa personal mo, doon nagkakaproblema. Hindi pa nga umaalagwa yung negosyo mo, kinakain mo na agad yung pera. Alam mo na, magkakandaleche-leche talaga yung negosyo mo. Ganon yung basic na konsepto ng pagnenegosyo, brother. Isa sa mga pinakamalalaking trait na kailangan mong makuha, matuto ka magtipid, matuto ka mag-ipon. Ganon yung basic na konsepto. Isama mo na rin, matuto kang makisama sa mga tao. Kasi pag hindi ka marunong makisama sa mga tao, either nilalayasan ka ng mga empleyado mo o ayaw sa'yo ng mga customer. Isama mo na rin adaptability. Na nakita mo nang nagbago ang merkado, umulan, ano ibig sabihin? Pag panahong umuulan, ayaw lumalabas ng mga tao. Dapat matuto ka mag-adapt, ikaw mag-deliver sa bahay nila. Hindi ka marunong adaptability, ipinilit mo pa rin doon ka sa pwesto na yon, ayaw mo mag-deliver o ayaw mo magpa-deliver ng mga kung ano man yung binebenta mo papunta sa bahay ng customer, then malugi ka ngayon kapag ka nakita mong umulan. Kaya isipin mo, umaraw nga lang ng bahagya, ayaw na lumabas ng mga tao Lalo na pag umuulan, ayaw lumalabas ng mga tao. Tapos kumuha ka ng store ngayon na binabayaran mo ng renta. Hindi ka marunong adaptability. Nakita mo nang hindi gumagana dahil sa merkado, pinipilit mo pa rin bayaran yung renta galing sa sarili mong bulsa. Uubusin talaga yung negosyo na yan, pera mo. Uubusin ng negosyo, pera mo. Yan ang mga yung mga basic na prinsipyo na kailangan naiintindihan ng isang tao Hindi ka dapat nanloloko ng kapwa-tao. Diba? Sa pagnenegosyo, hindi ka dapat nanloloko. Bakit? Oo, sige, may bumibili sa iyo niyan ngayon. Pero isipin mo na wala nang bumabalik na customer sa iyo, so masasaturate mo ngayon yung lugar kasi lahat na lang ng customer na bumibili sa iyo niloloko mo. 'Di ba? Tignan niyo yung mga nasa Divisoria, 'di ba? May mga iba doon, may dugas yung timbangan nila Tingnan mo, hindi na bumabalik sa kanila yung mga customer na dinugas nila. Pag uwi sa bahay, natatandaan na nila yung mukha ng mga mandurugas. O paglipas na ilang panahon, kailangan na naman tuloy nila lumipat ng ibang lugar. 'Di ba? Hindi lahat ng nasa Divisoria ganun, pero merong mga nasa Divisoria may dugas ang timbangan. Nakachamba ako ng mga ganun Nakachamba ako ng ganun, may dugas yung timbangan, alam mo lahat ng klase ng kalokohan. Siguro halos sa buhay, halos na-experience ko na Halos lahat ng kalokohan sa buhay ng mga tao. Ay nako. Anyways, follow-up question, brother. Ayun po, Jay. Yun nga, di ba nasabi ko kay Jay, nasa abroad ako ngayon, nasa Europe. Ngayon nakaipon na ako ng almost 1 million. Ano kaya yung pwede kong magandang gawin sa naipon ko? Dagdagan mo pa. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, dagdagan mo lang ng dagdagan. Hindi ka matatalo diyan, brother. Alam mo, you can always go wrong. Pwede kang magkamali at laging pwedeng maubos ang pera mo pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera. Pero hindi ka magkakamali sa pag-ipon ng pag-ipon. Inflation? Ano inflation? Tanong mo ng pansin, diretsahan mo ng pansin ng inflation. Yung mga pumapansin dyan sa inflation na yan tungkol sa konsepto ng pag-iipon, mga walang malay yan sa pag-iipon, mga walang bank account yung iba dyan Diretsahan lang. Inflation. Putang ina mo, may 1 million ka, inflation ka pa. Dudugtungan mo pa yan, dadagdagan mo pa yung pera na yan. Anong inflation? Mas malaki pa rin yung natatabi mong pera kaysa sa perang nawawala sa'yo dahil sa inflation.
Tignan mo, inflation ka. Tignan mo, pag nagnegosyo ka, tapos di mo alam kung ano ginagawa mo sa pera mo. Tignan mo, mai-inflation talaga pera mo. Wala ka sa akin. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pera, wag mong galawin yung pera, wag ka matakot sa inflation. Dugtungan mo lang ng dugtungan, damihan mo lang ng damihan. Bakit? Kasi mas malaki yung naidadagdag mo sa bank account mo, sa pag-iipon mo, sa trabaho mo, kaysa magpanggap kang negosyante tapos limas ngayon yung pera mo. Mas madaling ubusin ang pera sa negosyo pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa negosyo, brother. Diretsahan, ulitin ko, mas madaling ubusin ang pera sa pagnenegosyong hindi mo alam kung anong ginagawa mo kaysa mag-ipon ka na lang na mag-ipon tapos pabayaan mo yung inflation, wag mo nang isipin yan. Diretsahan lang. Tignan mo, pakita ko sa iyo, pakita ko sa inyo. Pilipinas, diretsahan lang tayo. Sa mga dating negosyante na nagnegosyo ng ibang mga negosyo na bumagsak, alin ang mas masakit? Yung bumagsak ka sa negosyo o yung putang inang inflation na pinoproblema ni brother? Diretsahan lang tayo. Alin ang mas masakit? Yung inflation, nagagabarya-barya lang naman, o yung bumagsak ka sa negosyo na ubos lahat ng meron ka? Sige, diretsahan lang. Inflation o negosyo? Alin ang mas masakit? Tignan mo ngayong comment section. Abangan mo comment section. Ayan o, see? Kita mo? Ayan o. Sila mismong mga negosyante ang nagsasabi sa'yo na mas masakit bumagsak sa negosyo kaysa bumagsak ka sa inflation. Yung inflation, brother, barya-barya lang yun. Tignan mo, pansinin mo, ang inflation 2%, 3% lang per annum. Common yun. 2%, 3% per annum. Maaring lumaki, sige, kung per month, halimbawa, nag 2%, 3% per month, malaki yun. Okay, understood na tayo dun. Pero isipin mo yung konsepto na bumagsak ka sa negosyo tapos naubos lahat ng ipon mo. Yun ngayon, tinan mo. Mas masakit sa bulsa yun, brother. Diretsahan lang. Kung gusto mong i-combat ang inflation, ito suggestion ko sa'yo. Yung inflation, 1 milyon, makakabili ka na ng disenteng lupa niyan. Bandang Rizal. Yun na ngayon ko-combat sa inflation mo. Kung wala kang ginagawa sa pera mo. Pero versus, alam mo, nasa abroad ka, naghahanap buhay ka ng maayos, active income yan, gagawa ka ng isa pang active income, tapos hindi mo ngayon mahati ang oras mo. Papamaneho mo sa iba yung negosyo, putang ina, brad, diretsahan lang, ubos pera mo dyan. Ubos ang pera mo dyan. Diretsahan lang. Papamaneho mo sa iba yung negosyo, tapos yung pinagmamaneho mo ng negosyo, walang malay sa pagnenegosyo. Yan ang pinaka-common. Diretsahan, yun ang pinaka-common. Ang ginagawa nila, nasa abroad, pupunta rin sa Pilipinas, magtatayo ng putang inang kung anong matrepan nilang negosyantihan kuno sila. O, tapos pagkatapos nun, papamaneho nila sa kamag-anak nila dahil ang trabaho talaga nasa abroad talaga eh. Papamaneho sa kamag-anak. O, tapos pag uwi nila ng Pilipinas, wala na yung pera nila. Wala na rin yung negosyo. Ang na-experience yan, brother. Yun na mismo. Kung paano yung mga kamag-anak mo ganid sa pera, ganun din yung mangyayari sa negosyo mo. Kakainin ng mga ganid sa pera yan pag nagkataon. Diretsahan lang. Kaya ngayon nag-umpisa ako ngayon, brother. Kaya ngayon nag-umpisa ako. Dahil sa yung... Salamat, brother. Wala pa rin diretso, wala pa rin tatalo dun sa konsepto na ipon ka lang ng ipon, ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon, ipon ka ng ipon hanggang mag-retire ka. Sasabihin, inflation. Alam mo, diretsahan lang, yung mga taong namomroblema sa inflation, putang ina mga walang bank account ang karamihan dyan, diretsahan lang. Diretsahan lang. Oh, check mo sa comment section. Pag sinasabi kong mag-ipon, check mo comment section. Sige, check mo yung comment section. Pag sinasabi kong mag-ipon, yung mga tao nagrereklamo comment section ang sinasabi, inflation! Kawawa sa inflation! Tignan mo profile nila, walang laman. Tignan mo profile. Alam mong walang narating yung mga tao na yun eh. Nagrereklamo tungkol sa inflation. Putang ina mo, nagrereklamo ka tungkol sa inflation. Wala kang ipon eh. Ano nirereklamo mo tungkol sa inflation? Sabi ko nga, uulitin ko, pag bobo ka pa, manahimik ka muna. Kasi ngayon, brother, iisip mo ngayon, meron na ako naipon na 1 million. Ngayon, may isang taon pa kontrata. Malak mo kasi, mag-iba tao hanggang matapos ang kontrata ko. Mag-ipon ka lang. Pag nakipon na, almost 2 million kasi maipon ko abang pag natapos ng kontrata ko, di ba? Kasi, yun, sabi ng mga, ayan, ito, pag-usapan ngayon natin yan. Sa social media na, sige, tuloy. lagay ko daw sa pagkakakitaan na mas kikita rin yung pera ko. Ikaw, iniisip ko kasi, yung tulad ng sinabi mo na pag
yung pera mo, pag inilabas mo sa bulsa mo, anong consider is gone? Kaya nag-iisip ko ngayon. Congratulations, brother. Nag-iisip ka. Congratulations. Pag ang pera mo, inilagay mo sa kamay ng iba, consider mo nang wala na yan. Diretsahan lang. Sa akin, lagay mo sa bangko pera mo, patahimikin mo sa bangko pera mo, magtrabaho ka dyan, umuwi ka ng Pilipinas, tas yun ngayon, tsaka ka ngayon mag-isip ngayon ng pagdenegosyo. Kasi tinan mo, pwede ka naman magsimula ng negosyo pa 10,000 lang eh. May 2 milyon ka, 10,000 lang muna. Diba? Puta, matagal-tagal yun bago mo maubos yung 2 milyon mo sa 10,000 lang. Tignan mo lang muna kung alin yung pipitik ng bahagya. O pumitik ito, dugtungan mo, gawin mong dagdagan mo pa, gawin mong 20 mil ngayon. O de may extra ka ngayon 10,000, tapos 20 mil, de total 30,000 na ngayon inilagay mo doon sa negosyo na sinimulan mo sa 10,000 lang muna sa simula. Hindi ka matatalo sa ganun, brother. Versus yung tang na makikinig ka sa mga putang inang guru-guruhan na yan. Sasabihin, lagay mo sa networking pera mo. Putang inang yan. Brad, maniwala ka sa akin. Pag nilagay mo yung pera mo sa kamay ng iba, consider it God. Diretsahan lang. Ang daming ganid na tao sa mundo. Sobrang daming ganid na tao sa mundo. Pati mga advices nila, puro kaganidan din. Pati advices nila, puro kaganidan. Magnegosyo ka kasi inflation. Inflation, putang ina mo. Ang totoo, diretsahan lang. Kaya ina-advise yan ng mga putang ina. Diretsahan lang. Ang dahilan kung bakit ina-advise nila yan, para ilabas mo pera mo, lagay mo sa bulsa nila. Diretsahan lang. Oo, diretso lang. Kasi tinan mo, mamomroblema ka lang sa inflation kung oligarchy ka na billion ang pera mo o milyon na tangina umaabot ka ng 50, 100 million. Yan mamomroblema ka talaga sa inflation pag nakatampak lang pera mo sa bangko. Pero kung iisang milyon lang ang pera mo, tas gagalawin mo, tas natatakot ka sa inflation, tas wala ka pang malay sa pagnenegosyo, putang ina brad, yan ang pinakamabilis na paraan para ubusin mo pera mo. Di mo alam kung anong ginagawa mo. Mas madali pa, diretsahan ha, mas madali pa, mas safe ka. Lahat ng pera mo, ipunin mo, pabayaan mo sa bangko, hayaan mo yung putang ina inflation, walang pakinabang yan. Wala masyadong malaking damage na magagawa sa iyo yan. Kumpara sa ilalabas mo pera mo, lalagay mo sa kamay ng kung sino man, tapos hindi mo na ngayon mahagilap kung nasa na putang ina ng pera mo. Diretsahan lang. Huwag kang matakot sa inflation, brother. Ang katakutan mo, maubos yung pera mo na kung kanino mang kamay ka nakinig. Ingatan mo, brother, yung pakikinig sa mga tao. Mga advices ng mga tao, tiwali. Karamihan papasok sa sarili nilang bulsa. Diretsahan lang. Ang advices ng maraming influencer, papasok sa sarili nilang bulsa. Ganyang kaganid yung maraming influencer sa social media. Napakabihira ng mga tao na nagtatapat Pilipinas. Uulitin ko, napakabihira ng mga tao na nagtatapat, lalo na sa social media. Napakabihira ng mga taong nagtatapat. Maraming mga tao pag-uusap pera, a-advisean ka. Tapos ang advice nila sa'yo, gumastos ka. Tapos marirealize mo na lang na yung sinasabi nilang gumastos ka, papasok pala sa bulsa nila. Ang daming ganid ng mga tao. Hindi ka magkakamali sa pag-iipon, brother. Kahit pa sabihin mong may inflation, hindi ka magkakamali sa pag-iipon. You can never go wrong sa pag-iipon hanggang mamatay ka. Kasi isipin mo, may cancer ka, di tsaka mo lang ilabas yung pera. May problema pamilya mo, tsaka mo ilabas yung pera. Namomroblema kayo sa kung ano man, tsaka mo ngayon ilabas yung pera. Meron ka nakitang maliit na business opportunity sa umpisa, maliit lang muna, ikaw yung magmamaneho, hindi mo bibigay kahit kanino pera mo, tsaka mo ngayon ilabas yung pera, pa 10,000 lang. Hindi ka magkakamali sa ganun, brother. Pero lagi at lagi kang magkakamali pag natakot ka sa inflation, tapos nilagay mo yung pera mo kung kanino mang kamay. Tangina, durug ka dyan, brad. Durug ka dyan. Sayang yung pinaghirapan mo. Diretsahan lang. Pag uwi mo ng Pilipinas, pwede kang bumiling property o kung ano man ang matripan mo, bahala ka na. Tapos kung halimbawa active income ang gusto mo, talagang totoong negosyo talaga gusto mo, simulan mo muna sa barya. Katulad ng Project 1M, nakita nyo naman to, di ba? Nagsimula to sa Piso Project sa Tondo eh. Nagtitinda kami ng pagkain, naglalako kami, sinimulan ko yung negosyo na yun, katulong yung nanay ni Ashley, 2,800 pesos lang. Basta less than 5,000 pesos. Less than 5,000. Nagpapaluto, tapos nilalako namin. Mano-mano, kasi literal, nag-iikot talaga kami. Para ilako yung pagkain. Pero yung, alam mo yun, sisimulan mo kagad yung negosyo, bomba ka kagad ng sobrang daming pera.
Putang ina, anong malay mo sa ginagawa mo? Tignan mo muna kung pumipitik sa'yo yung merkado. Tignan mo muna kung alam mo ba talaga ginagawa mo, kasi magkakaroon ka ng mga problema, tapos tsaka mo lang malalaman kung paano ayusin yung mga problema na yun pag nasa lunga mo na. Yun ang problema. Walang content creator na magsasabi sa'yo na eto lahat ng magiging problema mo, isang bagsak sasabihin sa'yo lahat ng magiging problema mo, tapos resolution din dun sa problema. Walang content creator na makakapagsabi nun sa'yo. Malalaman mo lang yun pag nagsimula ka ng magnegosyo. Eh no, sabi nung isa, tanong mo, ito magandang sabi nyo, Binder, dandat, lagas 100k. Tanong mo, lagas sa kanya 100k, oh. Pero hindi ka magkakamali ron sa konseptong simulan mo muna barya-barya. Kahit may 2 milyon ka, 5,000 lang, 10,000 lang. Tapos tignan mo kung pumipitik ba sa'yo merkado. Pag pumitik, pwede mo naman dugtungan eh. Diba? Palakihin mo ng konti pa, dagdag ka another 10,000 pesos. Hindi maubos 2 milyon mo. Versus hindi negosyo mo, tapos wala ka rito sa Pilipinas, pinahawak mo kung kanino man yung putang inang negosyo, lagas lahat ng pinaghirapan mo dyan, bro. Follow up question, brother. Ngayon, follow up question, brother. May 2 milyon kasi ako, di ba, brother? Paano ko yung masasabi sa sarili ko na sapat na ba yun para mag-for good ako sa Pinas? Kapag ka meron ka ng hanap buhay sa Pinas na sapat para pakainin ng pamilya mo at bayaran lahat ng expenses, tas meron ka pang konting dagdag para sa luho, para sa kapritsyo, doon mo malalaman. Kasi yung 2 milyon mo, sakto yan para magpagamot ka ng cancer, ganun. Baka kailangan mo 3 milyon, ganun, para sa cancer, kung sakali mo magka-cancer ka. Siyempre, wag naman sana. Pero yung basic principle banal ba, lalakad ka, nabali binti mo, tapos kailangan mo ng, di ba, mga 200,000 para sa binti mo na naputol, ganun yung konsepto. Kumbaga, just be ready for anything. Yan 2 milyon, okay yan, goods yan. Pero kailangan mo magsimula ng hanap buhay sa Pilipinas na sapat para bayaran ng bills mo. Plus, meron kang malaking ipon sa bangko in case lang of emergency. Ganun. Doon mo malalamang sapat yun. Meron kang malaking ipon, may malaking pondo ka, na kung sakali mang magka-cancer ka, o alam mo yun, may problema na hindi birong problema, kaya mong resolvein dahil may malaking ipon ka. Tapos meron kang hanap buhay na sapat para pakainin ng pamilya mo, sapat para sa basic necessities, sapat din para sa luho. Doon mo malalaman, sapat na. Kuha mo yan? Ano ba trabaho mo dyan? Kasi factory worker kasi yung pangalawang kontrata ko na ito, bali pangatlong taon ko na yung 2 kontrata ko kasi alas wala akong naipon, puro palabas kasi totally gustong sabihin sa'yo, alas sa'yo ko lang na mula nung napakinggan kita, sa'yo lang nung nakatutong mag-ipon, matutong financial management, yan, ngayon lang talagang taon, ngayon taong 2025 ko lang natuto kasi yung unang 2 taon ko, unang kontrata ko talaga, wala, puro palabas, puro pamigay sa pamilya, puro padana. Wala. Ngayon lang talaga ngayon, hindi ko akalain na pwede pala makaipon ng ganitong kalaki ng halaga. Kaya, congratulations, brother. Talaga ako, pwede pala ganito. Pwede, hindi ko inaasahan. Sana, hihinayang ko sa 2 taon ko na sayang. Hindi ko inakala kasi yung unang 2 taon ko, wala akong nakikitang katulad mo. Sana noon pa kita nakilala. Kasi yung mga employees na nakikita ko, puro palabas ng pera. Kapwa-tao. Kasi alam nyo naman mga Facebook ko hindi monetize. Yung lahat ng yung 3 Facebook ko, wala na akong access dun eh. Meron ako ngayon isang Facebook bago, nasa 30 mil yung view, yung followers. 39,000 pa 40 mil. Pero alam naman ninyo ever since na hindi ako kumikita kasi yung kita na tubo, wala akong tubo rito. Ni kulang. Wala nga sakaling kingan man lang nung perang bumalik yung ginastos ko dito eh. Hindi niyo alam kung ganong kalaking gastos ang meron dito sa sa social media ko. Malaking gastos ito. Malaking gastos galing sa sarili kong pinaghanap buhayan. Na ang gusto ko makatulong lang sa kapwa-tao. Ngayon, I am enjoying some of the fruits of my labor na may mga tao akong naririnig na yung kwento ninyo ng pagpapasalamat tungkol sa bagay na napakinabangan ninyo sa lahat ng panahon na nasa social media. Ito mismo yung bagong kumbaga, bagong kaligayahan ko. Hindi na yung parang maraming pera, sports car, mansion.
iPhone, mga status symbol ng mga tao. Hindi na ganun eh. Diretsahan, wala akong pakialam na dun eh. Natikman ko na halos lahat yan. And it still feels fucking empty. Walang laman eh. Pag ikaw lang mag-isa, try mo, sakay ka sa sports car, ikaw lang mag-isa, tapos wala kang yayabangan, tapos isang buong taon walang nakakaalam na meron ka palang sports car. Tignan natin kung matuwa ka pa sa loob ng isang buong taon na yun ang regular commute mo. Hindi rin eh. Ang kapangyarihan ng mahal na bagay nasa konsepto ng kayabangan. Nandun ang kapangyarihan ng mahal na bagay. And I may be wrong, you are welcome to prove me wrong. Diba? Maring mali ako. Pero alam mo, natikman ko yung maraming mga pangmayayamang bagay. Pag mag-isa ka, it feels empty. Ganon kasimple. Pag mag-isa ka, it feels empty. It doesn't give you any satisfaction. You will be happy for a few moments. Maring 2-3 buwan pagkatapos mong bilhin yung mahal na binili mo. And then after some time, it will feel normal. Tapos after some time, dahil mahal yung binili mo, tapos hindi mo iniyayabang sa mga tao, tapos walang nakakaalam, tapos ikaw lang talaga mag-isa yung nakakaalam na meron kang ganong bagay, it will start to feel like a burden. Kasi magastos eh. I would rather yung gastos, ilaan ko na lang para sa kapwa-tao ko. Para sa ikatututo ng kapwa-tao ko. At hindi biro yung gastos na ang kapwa-tao mo ay matuto. Merong malaking swerte ako na panahon na ngayon ng social media. And what I mean by that is mura na ang pagpoproduce ng pagkatuto. Hindi katulad dati na kailangan mo ng classroom, kailangan mo ng facility para makapagturo sa mga tao. Worse, panahon ng TV, kailangan mo ng broadcasting studio, tapos mga malalaking kamerang hindi biro ang presyo. Ngayon, swerte, although may mga kamera na hindi magamit dahil, diba, too much naman na mag-hire pa ako ng mga videographer katulad dati, meron na kayong cellphone. Tapos sa cellphone, pwede ka na mag-broadcast. Hindi na masyadong expensive. Pero sarili ko lang ito. Self-funded itong programa ko. Tapos wala akong kinikita rito. Yung monetization, barya, as in literal, barya talaga. Wala pa sa ginastos ko yung mga perang bumalik sa akin sa social media. Pero I still continue with my program para sa kapwa-tao ko, para sa ikatututo. Wala naman akong hinihingi sa inyo. Hinihingi ko lang sa inyo, pagdasal nyo ako. Baka sakali lang na makaalala kayo. Diba? Yun lang hihingi ko. Yung pagbabaka sakaling meron kayong matutunan sa akin. Tapos yung pagbabaka sakaling baka maalala nyo ako. Yun lang ang hinihingi ko sa inyo. Sana matuto kayo. Sana maalala nyo ako. Kahit nga hindi na okay lang. Basta matuto lang kayo. Yun lang importante sa akin. Kasi alam mo yun, pag mayroon ka na ng lahat ng bagay, wala ka na rin masyadong interest tungkol sa kahit na anong bagay na pang material. Wala na masyado. Pag lahat halos ng bagay na tikman mo na, tikim, hindi sa'yo, tikim. Pag lahat halos ng bagay na tikman mo na, you will understand na pag mas maraming bagay na meron ka, mas mabigat ang buhay. Kaya tinan mo, Elon Musk, hindi niya nakita, nagbebenta ng mga mansion, tapos nakatira siya sa isang maliit na parang studio na ginawa niyang kwarto dun sa Tesla. Kasi ang sabi niya, isa sa mga interviews niya, napakinggan ko, pag mas marami ka daw mansion, mas marami ka isipin. Alam ko yung ganung pakaramdam eh. Yung maraming bagay na meron ka, tapos dahil sa dami ng bagay na meron ka, nasisira na lang yung ibang mga bagay kasi hindi mo naman na nagagamit, tapos sobra-sobra na. Magkaroon ka nga lang ng 2 bahay eh. Tapos yung isa hindi mo masyado nagagamit. Pagbalik mo ron, may tulo na yung bubong o may problema yung pader. Tapos alam mo yung agyo, diba? Tapos yung dumi. Ganon din yung pakaramdam na magkaroon ka ng 3 kotse. Tapos halos, alam mo yun, isa lang naman yung regular na nagagamit mo. Yung 2 hindi mo magamit. Ganon din yung pakaramdam na magkaroon ka ng maraming motor. Diba? Na isa lang naman yung regular mo nagagamit, 2 marami na. Tapos yung ibang mga motor nakatambak na lang sa kung saan man. Hindi mo na napapakinabangan. Ako, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay, I am now in the concept of looking for the afterlife. I am now in the concept of
helping people without asking for anything in return. And I am now in the concept of building my legacy, not just in my personal eyes, not just in the eyes of the people, but also in the eyes of my Creator. Yun ang pinaka-importante sa akin. Yung kilalanin ako nung gumawa sa akin. Kasi wala nang mas dakila pa dun. Aanhin mo na makamtan mo ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang iyong buhay, sapagkat anong kaya mong ipagpalit kapalit ng iyong buhay. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay, walang kapalit ang buhay. Walang kapalit. At ngayon, dumarating na sa puntong mas importante na sa akin yung buhay ko sa kabila kaysa sa buhay ko dito at sa mga sports car, at sa yate, at sa helicopter, at sa kung ano pa mang material na bagay na kaya mong bilhin sa buhay na to na pinakamahal. And I'm not saying na meron ako nun. Ang sinasabi ko, mas importante na sa akin yung kabilang buhay kaysa sa kahit na anong bagay na nandito sa buhay na to. And I know, I understand that I will probably make money here and there sa social media. At hindi naman ako hipokrito eh. Kung madadagdagan, bakit hindi? Pero hindi na ako actively looking para makapagdagdag ng mas marami pang pera. Hindi na. Ang importante na sa akin, kapwa-tao ko. Ang importante na sa akin, ang kapwa-tao ko natututo. Ang importante sa akin, ang kapwa-tao ko umuusad yung buhay niya. Ang importante na sa akin, yung kapwa-tao ko mas maayos na yung pamilya niya, mas maayos na yung buhay niya kaysa bago ako narinig na magsalita. Yung meron ba akong bahagi sa buhay ninyo kahit sa maliit na sulok lang ng isip ninyo. Yung dami ng mga taong natulungan, yung dami ng mga tao na nakaalagwa, yung dami ng mga anak na naging masunurin sa mga magulang, yung dami ng mga magulang na naghanda ng kinabukasan para sa mga anak nila na hindi ang gusto nila pigain ng pera yung mga anak nila, yung dami ng mga nandito sa Pilipinas at mga OFW na dati kayong pinagpapasasaan ng mga lintang mga kamag-anak ninyo na ayaw maghanap buhay, na nagising sa katotohanan na hindi naman talaga kayo ang mahal ng mga kamag-anak nyo na yun, kundi yung pera ninyo. Yung dami ng mga nakaipon, yung dami ng nagkaroon ng sariling tahanan, yung dami na nagkaroon ng pamana para sa mga anak nila, yung dami ng mga nakatapos ng pinag-aralan, yun na ngayon ang importante sa akin. Yun na ngayon ang importante sa akin. Ang importante na sa akin ngayon yung kapwa-tao ko. And today, dun sa statement mo, brother, diretso, nakahinga ako ng maluwag. Kasi it is as if parang ang pakiramdam ko may pinatutunguhan na sa wakas yung buhay ko. It is as if ang pakiramdam ko may pakinabang na ako. Hindi lang sa mga nakapaligid sa akin, kundi pati sa lipunan, sa gitna ng mga taong hindi ako kilala. Salamat brother, na-appreciate kita. Maraming salamat tumakinig sa live. Hindi lang yun, brother. Gusto ko lang din magpasalamat. Kasi dahil din sa'yo, napalapit din ako sa totoong Panginoon Diyos ko. Kasi dahil sa'yo, nanumbalik din ako sa naniwala rin ako sa totoong Diyos ko na dati wala talaga akong pananiniwalaan Ngayon nakabalik na ako, brother. Ngayon, wala. Ngayon may pinaniniwalaan na ako. Ngayon, talagang deep side na talaga ako sa Panginoon Diyos ko. Ngayon sa bawat pag-ikod ko kasama ka, brother, sa lahat ng tumutulong sa akin, dahil sa pag-ahon ko, sa lahat ng tumulong sa akin na hindi ko wala ako sa kalagayan ko ngayon. Isa ka ng Kuya Chi, dahil sa'yo natuto ko sa financial management. Dahil sa'yo, may nakilala muli akong Panginoon Diyos. Sa bawat pagluhod ko, Kuya Chi, kasama ka sa panalangin ko. Salamat brother, na-appreciate kita. Yun lang Kuya Chi. Sana magkita tayo pag-uwi ko dyan sa Pinas. Ngayon, pag nandun ko, kaya ko nang uwi, kaya ko nang magpadugod. Congratulations brother, maligayang Kasi kahit yung perang naiipon ko na dati, hindi ko kayang maipon. Hinahayag talaga ako sa 2 taon
Ang ina lang sa 2 taon na puro puro palabas. Kasi walang katulad mo na nakita ko sa social media. Ngayon lang taon na nakita kita eh. Ngayon, nakita kita, kaya ko pala makaipon ng ganitong kalaking halaga. Dapat noon pa kita. Kaya mas maaga pa ako napagpulong. Awa ng Diyos, bata pa Hindi naman lang ako. sa pera. At bata ka pa rin naman. Hindi lang sa pera. Hindi lang sa pera. Pati yung totoong Diyos na nakilala ko. Napalapit ako sa Panginoon Diyos. Salamat sa iyo, Kuya. Yun lang, Kuya. Salamat, brother. Salamat, Kuya. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita. Hindi mo kailangan ibigay yung pera mo sa kung sino mang po ng Poncio Pilato na sinasabing payayamanin ka niya. Walang ganon. Ang totoo, ikaw na hinihingan nila ng barya ang dahilan kung bakit sila yumayaman. Huwag kayong sa Pilipinas para maniwala na pag mas buka, pag mas wala kang natapos, mas malayo mararating mo sa buhay. Kaya mga p***inang nagsasabi, diskarte na lang daw, huwag na daw ikaw kumuha ng diploma ng mga social media influencer. Pak!